Si Maharlika umamin ng dilawan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po mga kababayan at si Ethel Lisa gustong ipagurgur si Maharlika. So ibig sabihin noong ka pa pala hindi naniniwala sa mga Marcos mga kababayan. So ginagamit mo lang yan for content kapag nasa Pilipinas daw siya. Nangangalandakan niya mga kababayan ko. Biro accusement na po ito. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po mga kababayan at si Ethel Lisa gustong ipagurgur si Maharlika. Sa anong kadahilanan kaya mga kababayan kung bakit gustong ipagurgur sa kanyang isipan na si PBBM daw at si Ethel Lisa ang magpapagurgur sa kanya kapag nasa Pilipinas daw siya? Eto mga kapatid, tingnan nyo ha. Medyo maganda to ha. Gano'n na lang, nang wala man lang warning or whatsoever. Okay, ganito lang yan mga kababayan. Sa lahat ng mga Pilipino na nakikinig ngayon sa akin, ito po ang pagpapahiwatig na kung ako ay nasa Pilipinas, hindi lang Facebook ang kanilang gugurgurin. Accusation na yan. Yan. Ito ang mahirap mga kababayan ko. Public accusation, mga kapatid. Anong kaso to mga kababayan ko? Pagbibintang. Diba? Pagbibintang na po ito, mga kababayan ko. Nako Maharlika, kung ako sa'yo, umayos ka. Tandaan mo, pwede ka ipa-extradite dahil ang origin mo, Pilipino ka. Pasalamat ka, mabait pa si Marcos Jr. sa'yo. Hindi ka ginaganon, Maharlika. Pasalamat ka talaga. Pati buhay ko ay gugurgurin nila. At alam niyo naman na may patong ang ulo ko ng mga jutang ginemis ng mga sindikatong ito. O kita mo, kahit walang sindikato, sinasabi mo may sindikato. Bakit hindi matitake down ng Facebook nito mga kababayan ko? Yun ang what's the meaning? Alam mo tumatakbo na ba sa isip niyo yung sinasabi ko? Mga kababayan ko? Bakit matitake down ng Facebook nito? Mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Bakit matitake down ang Facebook nito? Sa anong kadahilanan mga kababayan ko? Tinetreten niya na yung sarili niya, tinatakot niya na yung sarili niya. Baka mamaya hindi natin mapagtanto, hindi maawat ni Facebook mga kababayan ko, mag-commit na ng kung ano-ano to. Hindi nyo napapansin, mga kababayan ko? Sinabi niya, pag umuwi daw siya sa Pilipinas, may patong daw siya sa ulo. Nagugurgurin daw siya ng gobyerno. Mga kababayan, dahil daw sa mga mafia. Mafia, sindikato. Ano pa ba? Wala ka na ba mabanggit? Wala ka nga napapatunayan na sindikato eh. Yung dun nga lang sa smuggling, wala ka mapatunayan. Sa pulburon, wala ka mapatunayan. Ngayon naman, papuputokin mo naman na merong sindikato. Pag walang sindikato, huwag mo ipilit. Ganun lang kadali, Maharlika, di ba? Oh, sige. So hindi ba kayo, kung hindi nyo pa naintindihan, kung ikaw man ay dilawan, suporta. Hindi ka namin talaga maiintindihan kasi pag nagtanong, kasagot mo rin. Paano kami gaganahan manood? Di ba? Tatanong ka sa sarili mo, sasagutin mo rin. Di ba? ka man ni Lenin, ni Isko, o ni Pacquiao, o ng iba pang mga presidensya mo sa nakaraan, lahat tayo, nagbardagulan man tayo sa social media, lahat, pareho tayo ng mga supporters, ang goal natin para sa totoong pagbangon ng Pilipinas. Para sa totoong pagbangon ng Pilipinas. Yan din yung sinabi mo sa amin nun eh. Totoo totoo. Yan din ang sinabi niya sa amin nun, sa labas kami. Diba? Pare-pareho tayong minimithi na magkaroon ng maayos na Pilipinas. At isa po ako sa napakaingay na kaaway ninyo noon pagdating sa mga kinakampihan nating mga politiko. Kinakampihan. Okay, I got your point. Ang dami nyo, kayo mga pinklawan na tinatawag, kayo mga dilawan, di ba galit? Oo, ikaw nagpauso ng pinklawan eh. Ikaw unang nang asar kay Lenin ng lugaw, di mo alam? Kala mo, di namin malalaman. Tinawag mo si Lenin lutang, di ba? Ikaw nagsabi nun, di ba?
na galit kayo kay Marcos Jr. noon dahil diktador, di ba? 10 ng kanyang kampon, diktador, ganyan, magnanakaw, lahat. So inaway ninyo ko dahil sarado ang utak ko, yun ang mga nababasa ko. Okay. Ay, ang pinupunto niya dito, kinukuha niya ngayon, aminado siya na lahat na nanonood sa kanya, dilawan. Hindi tayo natuto sa history na ito yung ginagawa. Ano ba? Hindi tayo natuto sa history. Butas ka dyan. Sabi niya, oh. So inaway ninyo ko dahil sarado ang utak ko, yun ang mga nababasa ko. Hindi tayo natuto sa history. Kita nyo, di daw tayo natuto sa history. Dito papasok to, Maharlika. Totoo, tapatan tayo. During that campaign, tandaan mo, pera-pera ka, diba? Oo. Wala ka talagang pagsuporta. Huwag tayo maglokohan dito, may nakuha kang pera. Huwag tayo maglokohan dito, Maharlika. Please lang. May nakuha kang pera. History, History. Way back that time, Duterte days, ang pakilala mo, you are a Marcos loyalist. Tama? Loyalista ka, sabi mo sa tatay, eh. Loyalista ka kamo sa tatay, di ba? Alam mo yung history. Pinupuri mo si FEM. Kasi si FEM napabago ang Pilipinas. Sa mga last year mong vlog, sinasabi mo na maganda ang pamamalakad ng tatay kaysa sa anak. Tama? But right now, ba't sinasabi mo ngayon? Ba't kiniklaim mo ngayon hindi natuto ang Pilipino sa history? Bakit? Oh, ano to, Maharlika? Paano mo nasabi na hindi natuto ang tao sa history? And you claim it right now. Ano ka ba talaga? Dilawan? O talagang Marcos loyalist ka? Kasi si Bahong Lipunan di pa nagpapalit kahit mabaho na, eh. Oh? Noon, dahil diktador, di ba? 10 ng kanyang kampon, diktador, ganyan, magnanakaw, lahat. So inaway ninyo ko dahil sarado ang utak ko, yun ang mga nababasa ko. Hindi tayo natuto sa history. Hindi daw siya natuto sa history. So dilawan na talaga siya ngayon, mga kababayan. Inamin niya na to, Si Maharlika umamin ng dilawan. Ha? Ito yung ginagawa. Galit na galit kayo nun sa akin at ipinagtatanggol ko ang baka ng inang Marcos Jr. Pinagbintangan niyo pa nga ako palangga na ako ay bayaran, na ako ay nakatanggap ng ganito, ng pera. Uy, wag ka. Baka magkaaminan tayo dito, Ilalaglag kita. Diba? Wag ako. Baka magkalaglagan tayo dito. Kilala ko suhol sa'yo. Next-post na rin yun ng isang vlogger na inaway niya. May alas din yun. Diba? May mga lumabas, diba, na gano'n. So dito nyo napatunayan na sa kabila ng, sige, tatanggapin ko na yung sinabi ninyo na nabulagan ako, nasarado yung utak ko during nung sinuportahan ko sila, fine. Di ba? Pero mga palangga, this time, kakampi ninyo ko. Well, that's that time. Natataranta. Dilawan man kayo, kung ano man ang kulay nyo, kakampi ako dahil umamin ng dilawan to, During that time, ano man ang kulay ninyo, kakampi nyo ko. So, ibig sabihin noong ka pa pala, hindi naniniwala sa mga Marcos, mga kababayan. So, ginagamit mo lang yan for content. Galing! Bravo! Galing! O, diba? Sabi ko sa inyo, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Nabulagan ako, nasarado yung utak ko during nung sinuportahan ko sila, fine. Di ba? Pero mga palangga, this time, kakampi ninyo ko. Whether dilawan man kayo, kung ano man ang kulay nyo, kakampi ako dahil... Kakampi siya, narinig niya. Dilawaw, pinklawan, pulahan, kakampi nyo ko, di ba? Walastik. Oh, kayo nang bahalang humusga, Nagising si Maharlika at hindi nagpabudol. Nagising si Maharlika, hindi nagpabudol. Ay, nako. Kayo nang bahalang humusga, mga kababayan ko. Diyos ko po. I'm grateful for you guys na tama yung naging desisyon nyo na huwag iboto si Marcos. At ako'y nagkamali dahil yun na nabudol talaga kami. Nabudol talaga kami ngayon. Aray ko. Palike nga ako ng live stream natin, mga kapatid.
Di ba? Nabudol naman siya ngayon. So, nakita niyo nung panahon ni Noy. Grabe ang mga binitawan kong salita nung panahon ni Noy. Pero hindi pinatay ang 2 page ko. Okay? Panahon ni Pangulong Duterte. Kahit na sinuportahan ko si Pangulong Duterte, may sinabi rin ako sa gobyerno ni Pangulong Duterte. May mga kinalaban din ako sa gobyerno niya. Oo, totoo yan. Dahil sa aking paniniwala, mula sa aking kaibuturan ng aking puso bilang Pilipino, Totoo sinabi niya, mga kababayan ko. na mabago ng kahit sana sinong presidente ang umupo, kahit anuman ang apelyido nila. So, Sige lang. ngayon mga kababayan, 2 Facebook page. Ano Alam mo, nandahil lang sa 2 Facebook page mo na ginukuha na mo ng income, naghihimutok ka na. At least mga kababayan ko narinig nyo sa mismong bibig niya na kahit dilawang pulahan, di nyo ko kalaban, nabudol ako ng mga ng history. Anong history sinasabi mo? Noong history pinangangalanda ka mo, si Marcos ganito, si Bongbong Marcos ganyan. Ang ending sasabihin mo ngayon, nabudol ka? Dumaan si Noynoy Aquino, dumaan si Duterte, at ngayon Marcos, may nasasabi ka pa rin? Magpagamot ka na, wala nang lunas yan. Trust me. Magpagamot ka na, wala na pong lunas yan. senyalis niyan mga kababayan? Ang senyalis niyan, may weight, may impact yung sinasabi ni Maharlika. Kasi kung ang tinake down yung FB mo, hindi sa may impact yung sinasabi mo. Tinake down yan because gumabag ka sa community guidelines. Wag mo na ilusot yung sarili mo. Kasi you are almost there. Nandun ka na, kumbaga ito ang bangin. Ito yung bangin, mga kababayan ko. At yung hangganan ng pasensya ni Meta, mga kababayan ko, hindi niya na kayang dugtungan ng tulay, mga kababayan ko, hinayaan ka niya na mahulog. Ganun na nangyari dun. Because you violate the community guidelines. Diba? sabi ni Maharlika ay walang katuturan. You guys are professional, okay? Karamihan sa inyo, mga nakapag-aral kayo, majority sa inyo ay matayog ang pinag-aralan. Talaga naman, matayog ang pinag-aralan. You guys are doctors from the military, from lahat ng sektor. Hindi naman siguro kayo maniniwala sa isang Maharlika kung ito ay baliw-baliwan ng katuturan. Kung hindi kayo maniniwala sa isang Maharlika kung ito'y baliw-baliwan lang, 'di ba? Si Almoranas nga naniwala sa iyo eh. Matalino 'yun ha. PMAyer, General, naniwala sa iyo? Sa tingin mo, kung kakausap ako ng isang elementaryong bata, maniniwala kaya sa sinasabi mo? Huwag mong sabihin na kahit ang doktor, may general, maniniwala sa sinasabi mo. Mga kababayan ko, maniniwala sa isang Maharlika. Huwag ka magpakabayani na sasabihin mong ganyan. Isipin mo to sasabihin ko sa iyo ha. Kung yung general nga nauto mo wala kang pinagkaiba kay Norman Mangusin. Magaling kayo mam-brainwash ng tao. Pagkaharap sa camera and eye to eye, very convincing. Maraming professional ako nakilala at hindi lang iisa ang kinasusuklaman ka. Ayaw ka nga makita. Diba? Kahit panoorin nga ng tito kong doktor, ayaw nila. Kasi paulit-ulit yung problema, inuulit mo lang para may mai-content ka. Once again ha, mga kababayan ko. Once again and once and for all, mga kababayan. Walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Araneta Marcos dahil si Maharlika lumabag sa community guidelines. At hindi kahit kailan kailangan pakilaman ng gobyerno ang problema niya. Dahil siya ang gumawa ng sarili niyang multo. And please, wag niyo mong idikit kay Marcos Jr. yun. Okay? Okay? At least ngayon, alam na ng mga taong umamin kang dilawang ka, umamin ka na kasama ka nila, umamin ka na iisa kayo, at umamin ka na talagang noon pa, hindi ka Marcos loyalist, nagpanggap ka.
Nung panahon ng kampanya si Pangulong Bongbong Marcos, you always say in the front of many vloggers sa baba ng tent, I remember that, I am a Marcos loyalist. Ang ending ngayon, malatsaw-tsuwa ka. Hindi namin alam ang history. Di namo ni kalam ni Getty ni Geto ang history. Diba? Mga kababayan, ganun nakatindi. Mga kababayan ko, epic fail ang plano mo. Ni Geto ni Bongbong ni Budol? Kahit sa Batangas ka pa mapunta eh. Kaya pahit ang pangalan mo sa Batangas, ayaw nila makita, mapaskil doon, o mapakinggan ka ng mga Batanggenyo. Sasabihin mo, history. Sabi ko na, Batangas sa Baluarte ng Dilaw yun. Ayaw din sa'yo. History eh. Sabi niya kasi history, mga kababayan ko. Hindi natin nababasa. Alam mo yung mga salitaan ng mga Dilawan na sila Chow Chua. Ang history ng bansa natin ganito. Ang history ng ganito ay history ng ganyan. Dapat ganito. Ito, mamulat tayo sa history. Wala ka nang pinagkaiba kay Senator Risa. Dilaw na dilaw, mga kababayan. Sabi ka nang sabing dilawan si FL Lisa. Bandang huli, dilawan ka na rin. Grabe, di ba? Kayo nang bahalang humusga, mga kababayan, sa napanood ninyo. Basta ako, para sa akin, maliwanag sa sikat ng araw, mga kababayan ko, na ang ginagawa nito, mga kababayan ko, is demolition job against the government, and besides, mga kababayan ko, ay profitable profit. Sa makatuwid, mga kababayan, naninira ng gobyerno, besides doon, pinagkikakitaan ang ating sambayan ng Pilipino gamit ang kanyang vlog. Mga kapatid, gusto mo translate ko, maharli ka sa asawa mong Meksikano? De noche, di sa bushes. Charis. Mga kababayan ko, it's very clear na at least alam nyo na ngayon yung totoong kulay niya and ano yung motive niya. No, ginawa ko tong video na to hindi to para panira sa kanya. To inform the many Filipino people na naniniwala na itong tao na to ay Marcos loyalist. In his words, mga kababayan ko, it's very clear na hindi siya Marcos loyalist. Because if you are true Marcos loyalist, hindi ka magigiba. Number 1, hindi mo pakikinggan ng fake news. Number 2, you are focusing to the Marcoses. Number 3, you always support the Marcoses. Now, mga kababayan ko, if she thinking right now na isa sa mga pinakamatalino na bumabangga sa gobyerno, well, mga kababayan ko, like I said, ipis pa lang po yung inyong nararamdaman dito.